Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano yung klase ng leadership na meron ng nakaupo sa palasyo. Paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, may we have your statement about the message of Vice President Sara Duterte saying that the conflict now in the Senate reflects the leadership of the administration. To be exact, she said, yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano yung klase ng leadership na meron ng nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon dahil lahat naman ng tao ay nare-recognize nila kung ano yung direksyon ng isang leader. Your comment on that, ma'am. Okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. And Yusek, speaking of impeachment, is the palace in a way concerned that the impeachment proceedings might be affected now that there's still a gridlock in the Senate? Hindi lamang siguro ang palasyo ang nakakita niya, kundi buong sambayan ng Pilipino. Ang nais lamang po ng Pangulo ay masunod ang due process, masunod ang proseso, masunod ang rule of law. Para kung may kailangang managot, dapat na managot. Kung kailangan na malinis ang pangalan, dapat linisin ang pangalan. So, yun lamang po ang concern ng bawat Pilipino. Dapat makita natin ang katotohanan, hindi sa pagtatago gamit ang kasinungalingan. Yusek, isa-segue ko na po dun sa isang issue. This time, were you able to talk to the President about the proposal to rejoin the International Criminal Court? Because I understand there's a latest post by Congresswoman Laila De Lima, and she said that she is asking what is preventing the President from initiating the process for the Philippines to rejoin ICC. Sabi po niya, this tests the administration's sincerity in preventing impunity and upholding justice and accountability. Why is the government standing idle on this matter? Huli natin nakausap ang Pangulo kahapon patungkol po dyan.
At sabi po natin kahapon ay hindi tayo muna magkakomento dahil ang pinakahuli po na nais ng Pangulo ay hindi pa magre-rejoin sa ICC. Iginagalang natin or nadidinig natin ang sinasabi ng kagalang-galang na Congresswoman Leila de Lima. Pero hindi po ibig sabihin na kapag hindi pa nag-rejoin sa ICC, ay hindi na makikita ang sensibilidad ng administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Tayo po ay tumutupad sa ating batas, ang RA 9851. Ito po ay isang tool na magagamit para mapanagot ang dapat na mapanagot ang mga taong may kaso sa ICC. Nakita na po nila, na-surrender na po natin mismo ang dating Pangulong Duterte sa ICC gamit ang RA 9851 at ang pag-obserba natin sa residual obligations, pati po ang ating kooperasyon sa Interpol. So hindi po ito nagpapakita na walang sensibilidad ang administrasyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi po dyan nagtatapos. Hinahanap po natin at tinutugis pa si Senator Bato na pinangalanang co-perpetrator ng ICC para sa crimes against humanity. Thank you, Yusek. Sunod tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Follow-up lang din po sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, wherein she said na para ma-resolve po yung issue sa Senate leadership ay dapat mag-usap-usap yung 24 senators, including yung mga nagtatago at yung mga nakakulong. Is this even a realistic or responsible proposal coming from the Vice President? Unang-una siguro po i-advise niyo siya, total lawyer naman siya, nabasahin po yung Avellino versus Cuenco para magkaroon siya ng kahit konting kaalaman sa sinabi po ng Supreme Court patungkol po dyan. At kung sasabihin nyo kung realistic, unang-una, hindi po agad makakapunta o makakadalo, makakaboto ang isang nakaditine. Dahil ang may sako po dito ay ang Korte, hindi po ang Senado. Pangalawa, kung yun po ang nais niya, na makabalik sa Senado, si Senator Bato, welcome po yun. Mas maganda kung kanyang i-encourage, pipilitin, kamukha nung ginawa ni Senator Cayetano, na makapunta at makabalik si Senator Bato de la Rosa sa Senado para siya ay umaten ng mga session. In response po, si House Deputy Speaker Paulo Ortega, nag-statement po siya kay VP Duterte. Sabi niya, Ma'am VP, respectfully, parang mahirap sisihin ang Malacanang sa gulo ng Senado kung karamihan sa mga bida sa drama ay mga BFF at political allies mo rin. Nag-agree po ba dito ang palasyo? Sa ating paningin, hindi lamang po ang palasyo maaari mag-agree dito. Karamihan po sa atin, nakikita po naman ang katotohanan. Naniniwala na lamang po siguro, ang tanging naniniwala na lamang po siguro na may kasalanan ang Malacanang dito, or kahinaan ng Malacanang, or palasyo, o ehekutibo patungkol dito sa nangyayaring gulo, ay silang dalawa na lamang ni Senator Alan Cayetano. Last question na lang po on the Senate. Yung threat po na sinasabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sabi niya, the alleged security threat against the Senate may be linked to the 18 former bodyguards of Zaldico. Konektado raw po yung natatanggap na banta nila and yung possible armed attack to disrupt Senate activities. How concerning po ito para sa palasyo? Of course, very alarming, very concerning. Dahil alam naman natin kung sino ang nasa likod ng 18 Maleta Boys. Walang iba kundi si Mike Defensor. Nahayagan, na sumisigaw, na gusto niya mapatalsik ang Pangulo sa pwesto. So ano pa ba ang kanila magiging motibo? Kung babasahin nyo at titignan nyo ang mga kwento ng 18 Maleta Boys, butas-butas, walang pinanggagalingan, walang basihan, ano pa ba ang motibo dito?